So hey guys, what's up? Arvin here. Now today in this video, I'm going to show you how to install a LED light in your RC car project. Now if you're interested, watch this video. Okay, so how do I install LED lights? So if you'll notice on my previous projects, meron ako may mga headlights and nakokontrol ko to, okay, using the third channel. Now, let's say if you are, the question is actually, paano nga ba yun? Considering that I'm using just a regular receiver from Turbo Racing. So, siguro alam niyo na kung yung aking brand of choice kasi cheap yun. Okay, yun yung pinakamura and yun yung para sa mga budget-friendly na gustong gumawa din ng project na 'to. Okay. So, paano nga ba? Well, napakasimple lang, okay? Um, Gumagamit ako ng electronic speed controller. Okay. So, kung eto, nakikita nyo, ito nasa screen natin. Ito yung aking ginawa, yung DIY na ESC, micro ESC, using the servo board or micro servo board. Okay, so bakit ito yung gagamitin ko ngayon? Well, you can use yung electronic speed controller na nabili natin, but para sa akin kasi I think it's way too much power. Parang sobrang overkill. 1 amp kasi yung ano nun eh. So ito, okay, so and aside from na-test ko na to is yun nga, hindi siya ganun kalakas in my opinion. So hindi mo kasi kailangan ganun ka-powerful. Actually, ang headlight naman sa mga RC car na especially of this size is more on aesthetic lang. Parang pandagdag lang, pampaganda lang or pang call lang na attention. Imagine may maliit ka na RC car or truck and you have headlights and spotlights or yun nga, may mga headlights ka na malakas. Pero just remember, LED lights consume power as well. Okay, so let's go on to mga basic info regarding sa mga basic info lang regarding if you're planning to use LED lights. So you have to consider na ang LED lights they consume power. So pakita ko sa inyo ito, especially the white ones, yung mga white na LED, sabi dito, they typically the forward voltage niyan ng white is they range from 3 volts to 5 volts. So ano ba ang ano natin? Ano ba ang ating ginagamit na ginagamit natin na power source dito sa ating mga micro RC projects? Diba nasa 3.5 lang or 3.2 volts lang. So isang lithium polymer lang, di ba? So just imagine and then gano you have to consider kung ilang milliamp per hour. So may computation 'yan. So para i-compute mo kung gaano katagal, una is consumption consumption ng electric motor mo plus the consumption ng LED lights mo and then kung ilan yung LED lights mo. So, 'di ba tapos kung ilang milliamp per hour ang lang yung battery mo, na considering the size of a 164, 174, 1:87 scale, mas maliit na battery magagamit mo and usually mga small size na LiPo battery ranging from 50 to 150 milliamps lang. So, pwede mong yan, the higher the milliamps, the longer the runtime. Pwede mong gagamitin ng inyong laruan or yung RC. Okay, so we're simply talking about white pa lang, wala pa tayo sa red. Now, the red LED actually, mas mahina to. So, nasa 2.0 to 2.2 milliamp per hour ang consumption. So, hindi siya ganun kalakas, pero you have to consider, nagko-consume pa rin siya ng battery. Okay, battery. So, yun lang naman. Maganda siyang tingnan, maganda siyang extra, ano din siya sa laruan mo, medyo pleasing sa mata. Pero yun nga, just remember, um, nakaka-consume siya ng battery. Now, ngayon, pwede mo actually rekta yan sa may board mo eh. Pag-on mo ng battery, pag-on mo nung power supply mo or pag-on mo nung switch dun sa may
RC project mo, pwede na nakarekte sa battery. So it's up to you. Now, in this case, bakit ko kailangan gumamit ng ito, electronic speed controller to drive yung LED para makokontrol natin yung on and off dito. So let's say gusto mo lang i-on mo siya, then i-off mo. Gamit na yung third channel sa inyong sa controller kasi this is a 3 channel transmitter. So you have one channel, then another two, and there is another one here, channel 3. Ito. Hopefully you can see it. Yan. So may channel 3 yan. So this is just an on and off. Usually you can use this as a winch. Para sa winch, let's say meron kang iba pang RC, meron kang ginagawa mo, and then kailangan mo yung panghata kunwari. So you can turn this on and off. Same goes with our LED lights. Okay? So paano nga ba yan? Okay, anong LED lights ang gamit ko? Teka, tanggalin natin to. Ito. So, ito ay LED na usually ginagamit yan. Wow, ang liwanag naman. Okay. So, just focus na lang tayo dito. This is LED or LED na ginagamit yan sa backlight dati. If you remember, mga tito-tita dyan, 3210, ilalagay ng mga backlight, yung pinapalit na yung backlight ng mga mobile phone nyo. So, same. This is still available sa Shopee or Lazada. Okay, but you have to consider yung size. Okay, let me show you kung gaano kaliit ang Okay, so pakita ko muna sa inyo. Ito ay isang pin. Okay, and pag tinabi ko siya dito, ayan. So, ganyan lang siya kaliit. Okay? So, mas malaki lang ng konti sa ulo ng pin. Ngayon, paano natin i-solder yan? Actually, madali lang naman i-solder yan eh. Kung gagamit ka ng tinatawag natin na jumper wire. Yan. So, sobrang nipis niyang jumper wire yan. Okay, ayan na, napakanipis. Mas manipis pa sa buhok. Ngayon, ang kagandahan nito is madali siyang i-solder kasi nga kailangan mo lang ng tawag dito. Kailangan mo lang ng konting soldering paste tapos i-ano mo din sa inyong LED light. And eto, nakapag-solder na ako. Papakita ko sa inyo. Yan. O, nakita nyo. So, yan. Yan. So, eto yon. Harap. Okay. So, you have to, and then please be aware, please take note na ang LED, mga surface-mounted diode, katulad nito, may polarity. Yan. Ito. Pag tinignan nyo yung likod, makikita nyo yung likuran ng LED. Ayun na, nakita nyo may symbol. Yan. So, makikita nyo dyan. Papakita ko sa inyo kung alin dyan yung positive and alin yung negative na terminal ng LED. When in doubt, you can always use your trusty multimeter. So, sa multimeter, meron yung part doon na pwede mong usually yung sa continuity, yun eh. Pwede mong gamitin yan. Teka, Okay, kung naririnig nyo, not sure kung naririnig nyo sa background. So, yung tumutunog, it's the same as yun din yung ginagamit na pwedeng pan-check ng continuity, ng inyong LED. Okay, so let me just use my magnifying glass. Yan. So, tingnan natin. Ito yung positive, ito yung negative. Okay. Okay, so medyo natagalan ako ng konti doon kasi I was thinking,
yung aking akala ko may problema yung aking LED or yung aking SMD na LED. Unfortunately, hindi pala yung aking LED. Ang may problema, kundi yung aking multimeter. So, dahil ang aking multimeter, I was thinking, usually kasi, if you use the multimeter to test yung LED, usually pag ginamit mo yun, iilaw siya. So, you would know if it's lighting or if it's good or not. But on this case, this is a multimeter na gamit ko. Nagpapakita siya ng numbers dun sa kanyang screen and showing or indicating na good yung LED. And it's not lighting up or it's not lighting up the LED to show me na okay, na ano pala to. Unfortunately, wala sa manual yon. But moving on. So dahil sa nabali ko na rin yung sa liit kasi nitong mga to. Okay. So dahil nabali ko na rin naman yung terminal ng LED, papakita ko na rin sa inyo kung gaano naman kadaling i-solder yung maliit na yan. Okay? So, eto yan, naka-ready na ang aking ito yung aking SMD. So, kung mapapansin, not quite sure if viewable or nakikita sa screen yung parang triangle. Yan, okay. So, yung triangle na to, it shows this shows yung polarity ng inyong LED. Okay? So, alin ang positive, alin ang negative. So, kung ang positive dyan, actually ito. Yan, ang positive. And this is the negative terminal. Okay? So, this is the red. Dito yung red. Dito ang black. Okay, you can also use yung mga single strand or solid strand na wire na maliliit din yung ganito. Okay, pakita ko. Yan. So, pwede yan. I-ano nyo lang dyan para isa-solder nyo lang. So, ito kasi medyo makapal. Pakita ko sa inyo yung jumper wire kasi mas madali siyang gamitin. Okay? Pinaka-simpleng gawin dyan, yung pinakadulo nung inyong jumper wire. Okay? Ipo-fold nyo. Fold nyo into ganyan. Yan, no? Fold nyo yan. Pak. Yan. Yan. Teka. Ipit ko mabuti. Importante dito, meron ko yung either magnifying lens or ito katulad ko. Meron akong eyeglasses na hindi naman rated sa mata ko dahil kailangan ko lang ng mas mataas yung magnifying ano niya. Okay, so I think this is good enough. And then, of course, kailangan natin ng soldering paste. Okay. Ang maganda kasi sa mga projects na to, since maliliit lang, hindi mo kailangan ng napakaraming um, soldering paste or ng mga gamit. So, check dito sa kabilang side. And dyan. Okay. Yan. Tapos, kukuha, siyempre, para ma-solder natin yung kailangan natin ng soldering iron. Okay, ito yun. Linisin muna natin yung dulo. Okay, kaya mapapansin nyo, meron yan dyan sa ibabaw. Yung aking steel wool. Okay, then, bigyan na natin ng konting solder. Yan. Tapos, dahil ang jumper wire ay napakadaling masunog nung ano niya nung kanyang tawag dito, nung kanyang animal, yan. So, madali lang siya ngayong i-solder. Mainitan lang siya, basta na ano na yun na yun. Yan. Oop. Yan. O, nakadikit na. So, ano na rin yan. Di mo na kailangan i-strip yung wire niyan dahil sobrang nipis nung wire niyan, sobrang liit nung wire, hindi mo na kailangan strip.
dahil sa nadumikit na siya, nasunog na siya doon na naka-strip na siya automatic. Yan yung kagandahan ng paggamit ng jumper wire. Kaya lang yun nga, tulad ng sabi ko sa inyo, singnipis siya ng buhok ng tao. Mas manipis pa siya sa buhok ng tao. Okay? So, dito tayo sa negative. Tulad din ng kanina, fold natin yung dulo nito. Okay? Yan. Mag-focus ka. Focus, focus, focus. Yan. So, yung dulo niyan, po-fold ko. Teka ha, para pa. Okay, kasi ang purpose nito, kaya ko siya pino-fold is para mas madali siyang i-solder at saka madali din siya. Kumbaga yun yung part lang na pwede na ano, para kumapal siya ng konti at mas makapal siya sa ibang part ng ano. And makakuha na rin ng soldering paste. Tingnan nyo. Sausaw ko lang ng konti sa soldering paste. Okay. Yan na. Okay. Oh, may soldering paste na siya. Napakaliit. Diyos ko. Okay. Ito yung challenge kasi dyan. Yan yung challenge. And then, sinisinlip natin ang ating soldering iron. Lagyan natin ng konting soldering lead. Then, idikit lang natin dito. Then, whoop. Ito malon. So, I'm guessing sabi ko na hindi pa siya dikit talaga eh. So, dito natin. Yun lang, ganun lang. So, kailangan lang ng medyo ample amount ng soldering paste. Okay? So, pwede ko rin siya kasi i-parallel na lang dito sa ano eh. Dito sa wire na to. Yung isa pa, kasi since headlight is, of course, dalawa. So, kailangan ng dalawang head, ng dalawang ano, di ba? Pero for now, papakita ko lang muna sa inyo na gumagana to. Okay, so asan ang positive at negative nito? Dahil sobrang liit, hindi ko na makita. Yan, okay, so ito ang positive. Ayan, nalaglag. Sige, madali naman ng hanin yan eh. Okay, so dito tayo. Okay, electronic speed controller. So, medyo luma na. So, tanggalin natin to. So, maganda naman dito, polarity nito. Pwede mong bali-balik ta rin eh. Okay, so, ay, nakabuk ni Mickey. Yan, amoy balahibo tuloy. Okay, kabila. Okay, yan. Tingnan nga natin. Medyo mahirap kasi makita. So, dahil sobrang liit niya. Yan. Okay. So, mukhang may cold soldering din eh. Ayusin na lang natin.
Okay, lagyan natin ng soldering paste. Kabila. Ulitin na lang natin. Para magandang tingnan. At wag na wag niyo sisingutin ang usok ng solder. Ayan. Kita niyo ba guys? Okay. Yan. Yung kabila. Okay. So, ayan. Ito na. Ngayon, ikakabit na natin siya sa third channel ng receiver natin. Okay. So, kunin natin si ating ito. So, ang first and second niya ay teka lang, makakahiya naman. Linisin ko muna ng konti. Hirap pag may pusa kayo sa bahay. Okay. So, first and second channel, ito yun. So, ito. So, 1, 2, ito yung third channel. Natanggal nga yun. Ba't kasi? Ito nga. Okay. So, this is just temporary installation. Just para makita nyo na this will work. So, ito yung third channel. Okay. Yan na. So, ngayon ko lang nakita ng ganito kalapit ang board na to. Dumi na pala. So, tsaka ko na linisin siguro. Sarap linisin, no? Okay. Pero, for the meantime, testingin natin kung gagana tong ilaw na to. Okay, so naka-install siya sa third channel. Okay. Ito yung ating LED. Yan. Sumunod ka, kamote. Yan, okay. Then, on ko si ating transmitter. And then, of course, kailangan nating i-on ang ating oh, nakailaw na. Ngayon, third channel off, third channel on. So, umiliko, forward, reverse, and ilaw off. Okay. Pakita ko sa inyo ng malapitan or na makita nyo. So, yan siya. Nakita nyo yung dulo. Wala akong lolo. Yan. Okay. So, nakikita nyo. Ayan, no? Yan. And then, turn on natin. And off. On. Third channel. On. Ayan. Dapat pala ganyan. Then on. And off. On. Off. On. Off. So, remotely controlled din ng ating ilaw. Okay? So, consider, ayan, no? On. Off. On. Off. On. So,
for now, wala siyang effect sa ano, di ba? Sa ating steering, sa ating, okay? So, off. Yan. Okay. So, natin siya sa ating side-by-side view para makita nyo ulit. So, ayusin lang natin yung pagkaka-install niya. For the meantime, testing lang naman yan. So, on. Just to show you na pwede nating lagyan ng control, nakokontrol natin ng on and off ng isang LED sa ating RC. Okay. Check. On, off, on, off. I-delay ng konti ang ating off, ang ating video, pero on, and then off. So, ito yan. Third channel, ito yan. Ay, mali. Reverse pala yan. Ito yan. Yan, yan. Third channel, it's very light. And turn it off. Turn on, turn off. Okay. Tayo na natin ang ating, nasa third channel siya. Check, turn off. Okay. Tayo natin ng ating soldering iron. Make sure, liligpit natin mabuti ang lahat. Okay, so there you have it. Nakita nyo na. Ganun lang kadali ang it's very easy to install or to add an LED light sa inyong RC car project, and considering that this project or this installation or this hack, should I say hack, you can control the on and off switch remotely ang inyong LED. Okay, sa inyong laruan or sa inyong RC car project. And this is very easy, very cheap. You only need, let's say, you only need a cheap micro servo, okay? And then convert it into like katulad ng sa aking ginawa sa aking previous video. Then yun nga, or if you want, you can simply use the 1 amp DIY 1 amp na ESC. Para hindi na kayo kuti-kuting or magsayang ng isa pang servo. But in my case, yun yung aking ginamit. Dahil yan ang meron ako ngayon. That's what I have extra on hand. And then I just simply add it to the third channel of my my turbo racing receiver or transmitter. So, ganun lang. Ganun lang siya kasimple. At ang maganda dyan, you can add more if you want to, as long as maraming channels na pwede mong pag-installan. Or if kung medyo let's say money is not a question on your end, meron kayong mabibili na micro receiver na merong electronic speed controller, as well as meron na din siyang parang saan nyo pwedeng i-solder ang inyong mga ilaw or LED para sa inyong mga RC car project. But that is way beyond my budget. So, sa akin, ito lang. And the thing is, let's say if you already have an existing radio controller on hand, meron kayong ganito sa akin. This works fine with me. Okay? Kasi parang kung ayoko na may ilaw, I just simply desolder it and then yun lang. Ganun lang. Okay? And ano pa ba? So, sa ngayon, ganyan muna ang aking tinesting ko lang muna or pinakita ko lang muna sa inyo na ganito yung aking ginagawa pagka gusto ko maglagay ng ilaw sa aking mga RC car projects. Okay, so there you have it. Pupuliduhin ko na lang siguro to. Meron na akong puting ilaw. Pwede ko na nilagay as a headlight. Pwede ko rin sigurong like I mentioned earlier, yung pulang LED has lower voltage requirements. Pag sinama mo siya dito, baka masunog or baka magpundi agad. So might as well use an SMD resistor as well para maliliit. So SMD, katulad mo, baka meron mga nanonood dyan. SMD meaning surface mounted devices or surface mounted diodes. So maliliit lang siya talaga, especially on this scale ng ating RC project. Okay? So there you have it. If you have any questions you would like to, let's say if you have something in your mind that you would like to clarify, please don't hesitate or please don't forget to hit the comment section. Leave a comment, and if you
you still have anything that you would like me to try or to test dito sa aking RC car project, please leave a comment at the comment section and I'll do my best to reply back or maybe to do it for you. Okay, so and please don't forget to hit the like button if you like this video. Don't forget to share and don't forget to subscribe. Okay, so see you all in the next one.